Yung summon mga kababayan ng National Bureau of Investigation, inisnab ni Sara Duterte, no show siya doon sa summon. Yung Congress pa naman, Committee on Good Governance and Public Accountability mga kababayan, nag-announce kahapon na pinopostpone nila yung hearing na naka-schedule ngayon para mabigyan ng panahon si Sara Duterte mga kababayan na makapag-appear sa National Bureau of Investigation para sa investigation po matapos niyang pagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, na kanyang papatayin. Pero sabi ni Senator Bato, si Sara Duterte daw willing to face the National Bureau of Investigation. Willing pero absent, no show. Talagang mahilig sila mga kababayan sa double talk. At pag-usapan din natin mga kababayan, yung naging statement ng ating Pangulong Bongbong na kinausap niya yung leadership ng Congress na wag nang ituloy ang impeachment para tanggalin bilang Vice Presidente si Sara Duterte. So bakit ganon? So possibly mga kababayan, yun ang naglalaro na mga katanungan sa inyong mga isipan. So pag-usapan po natin. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan, ang ating topic ngayon na patuloy na kinakamote, pinaglalaroan mga kababayan ni Sara Duterte yung ating mga authorities. Madaling sabi, kinakaya-kaya niya, patuloy niyang iniinsulto, dinidisrespect yung ating mga institusyon, yung Kongreso, yung Office of the Vice President. Kasi siya lang ang Vice Presidente mga kababayan sa history ng ating bansa, kahit nga po sa ibang bansa, hindi pa nangyari na ang isang Vice Presidente publicly pagbantaang papatayin ang Presidente, First Lady at ang Speaker of the House. Wala pa tayong narinig na ganyan. Si Sara Duterte lang mga kababayan na nagawa ng ganyan, na direktang pagsira sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente at pagpahiya sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Tapos ngayon, ang kanyang dinidisrespect ang summon ng National Bureau of Investigation. Tapos siguro, nagtataka kayo kung bakit despite sa mga almost unforgivable na mga pinagagawa ni Sara Duterte sa ating bansa at sa mga institusyon ng ating gobyerno at mismo sa pagkatao ng ating Pangulo. Pero yung ating Pangulo, nagawa pa niya na tawagan yung Kongreso para wag na daw ituloy ang impeachment laban kay Inday. Ito po yung balita. Marcos says he ordered to stop impeachment moves versus VP Sara Duterte. Makikita ninyo mga kababayan ang kabutihang puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. He has a pure heart mga kababayan, forgiving heart. Pero ewan ko, kung approve sa inyo mga kababayan, itong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung ako yung tatanungin po ninyo,
kung ako member ng Congress po, despite yung pakiusap ng ating Pangulo, isusulong ko pa rin po ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi pag hindi po, magiging siyang constant threat sa presidency ng ating Pangulo. Kasi vice presidente po siya. Imagine kung may mangyari sa ating Pangulo, siya yung take over as legal successor po. Kahindik-hindik po ang mangyayari sa ating bansa kung si Sara Duterte ang maging presidente. You see? Kaya ako po, ang pakiusap natin sa mga members ng Congress, ipaliwanag ninyo siguro sa ating Pangulong Bongbong ang kalagayan ng ating bansa. Pero mga kababayan, nire-respeto natin ang naging posisyon ng ating Pangulo. Ibigay ko muna sa inyo yung sabi dito sa balita. Sabi dito sa report ng Inquirer, President Ferdinand Marcos Jr. said on Friday that he had told Congress not to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Marcos made the pronouncement after being asked to confirm a text message he supposedly sent to House leaders, which surfaced on Thursday. Yan ang kumalat na mga balita kahapon sa social media po. So sabi ng ating Pangulo, well, it was actually a private communication, but na-leak na eh. Yes, because that's really my opinion. This is not important. This is not make a difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Yan mga kababayan yung naging posisyon ng ating Pangulo. What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all of our time. And for what? For nothing. Ito mga kababayan, yung interview sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No way out, sir. Sir, good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, the larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time with it? What will happen if somebody files an impeachment? If you tie down the House, if you tie down the Senate, it will just take a fall and for nothing. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Oh, para mapag-uusap na lang ako. So yan po mga kababayan, kung hindi masyadong malinaw, ito po yung text ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong as written by Yayam Dizon. Post ito po ni Yayam Dizon, Marcos supporter po siya. So ulitin natin, sabi ka ng ating Pangulong Bongbong, paniwala niya that an impeachment at this time will not improve the living condition of even a single Filipino. Impeachment at this time. So pag sinabi niya na impeachment at this time yon. Sa aking pananaw mga kababayan, sa paniwala ng ating Pangulo, at this time hindi pa siya tama. Ngayong panahon na to, baka sa ibang panahon. Interpretation ko lang po, base sa aking analysis ng statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At this time, in some other time, maybe, ang impeachment po laban kay Sara Duterte is necessary. Kasi, hanggat mga kababayan, siya ang vice presidente, patuloy siyang manggugulo sa ating bansa. Patuloy siyang magiging problema natin. Tama po? Pero binibigyan pa rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng pagkakataon si Sara Duterte na magreforma ng kanyang pag-uugali. A second chance maybe. Kahit nga po mga kababayan, napakatindi nung pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong mismo, kay First Lady at kay Martin Romualdez. So gusto niyang palampasin pa rin
hinabaan pa ng ating Pangulong Bongbong ang kanyang pasensya, telling the public na ang issue kay Sara is unimportant. Pwede nating sabihin na si Sara hindi importante ngayon. Interpretation ko lang po yon, mga kababayan. Hindi, I'm not putting words into the mouths of the President. Sa aking pagkaintindi, sinabi niya kasi it is unimportant kasi mauubos lang daw ang panahon ng Congress. Imbes ang panahon ng Congress po, pati Senado, di ba impeach siya sa Congress tapos i-elevate for trial sa Senado. Nandun na lang nakatutok ang panahon imbes sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. So may punto naman po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po. Further, he said, the House of Representatives of the Philippines in the Senate of the Philippines time and effort will just be tied up. Matatali na lang po for something that will not help anyone. Lastly, he likened it to a storm in a teacup, meaning a situation in which people are very angry or upset about something that is not important. So bilang isang leader ng ating bansa na gusto, mga kababayan, na maayos, umaangat na po yung ating ekonomiya, masisira lang, madadivert yung ating atensyon, yung energy ng Congress, pati ng Senado, para sa tingin ng ating Pangulo, hindi importanteng bagay. Madaling sabi, gusto pa niyang habaan ng pasensya. Pero si Inday, mga kababayan, talagang sinasagad po ang pasensya ng gobyerno. Bakit? Inisnab po pati yung invitation ng National Bureau of Investigation. Ayan po, BP Sara Duterte no show at NBI ask for rescheduling. Sabi sa report ng Inquirer, Sara Duterte snubs, NBI summons. Ito yung sulat ni Sara Duterte po, National Bureau of Investigation. Pinareceive niya po, Honorable Judge Jaime Santiago, retired director ng NBI, Mr. Glenn Ricarte, Assistant Director Investigation Service, Re Subpena ad testificandum, dated November 25, 2024. Dear Honorable Santiago and Mr. Ricarte, by way of special appearance and without prejudice to jurisdictional issues, we write for our client, the Vice President Sara Simerman Duterte, regarding your office investigation for alleged grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6, Republic Act Number 10175, and possible violation of Republic Act Number 11479. Our client will not be able to appear at your scheduled investigation on November 29 at 9 a.m. as well as she will be attending to the office matters requiring her urgent attention as a consequence of the ongoing House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability's inquiry into the Office of the Vice President in the Department of Education's fund utilization. Consequently, we respectfully request that the investigation be rescheduled to a later date. Ginawa pa, mga kababayan, na rason yung inquiry sa Congress na kahapon pa nag-announce na po si Congressman Adjong na yung congressional inquiry sinuspend po nila. Kita ninyo yung ugali po ni Sara Duterte. Napakalinaw, may announcement po kahapon yung Congress to give way to the investigation ng National Bureau of Investigation laban kay Sara Duterte. Yan o, nananadya talaga. House panel postpones Friday hearing to give way to NBI probe on BP Sara. Yan ang report ng GMA. In a press briefing on Thursday, Committee Chairperson in Manila, Representative Joel Chua said, this is to give way to the National Bureau of investigation into Vice President Sara Duterte's threat to President Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi po ni Chua, ito pong issue sa NBI ay napakalaga at it concerns national security. Kaya kami ay nagdesisyon na i-postpone ang committee hearing for tomorrow. Duterte on Wednesday said she requested the NBI to reschedule her subpoena as she will prioritize her attendance at the congressional hearing. But the House panel said that it does not want to be used as an excuse to evade and
to evade a very serious matter. Kaya po yon nga po, yung pinarating sa akin ng mga kasama ko, na parang ang nangyari, kami pa ang nagiging dahilan o nagiging excuse para hindi siya maka-attend, sabi po ni Chua. Kaya po kami po ay magbibigay po kami nang sa ganon ay hindi na kami magamit na dahilan para hindi siya makarating bukas. So yun pa rin mga kababayan, ginamit pa rin excuse ni Sara Duterte yung congressional investigation. Hindi siya dumating. Kita ninyo kung paano paglaruan ni Sara Duterte ang ating mga institusyon. Sinasagad niya yung pasensya. Kasi sa analysis ko po, para pag nasagad ang pasensya ng ating Congress, ng ating gobyerno, ma-fall victim ang ating mga agencies sa kanilang plano na gusto nilang palabasin, ginigipit siya. Gusto niyang magpaawa kasi para gatungan po ang people power laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang agenda nila. Kaya lahat ng badubagi, sabi nga dito sa amin, ginagawa niya, sinasagad niya. Tapos sabay propaganda po ng kanyang mga alagad, mga minions niya, yung mga blind followers niyang mga vloggers, sabay propaganda na ang Marcos administration is out to persecute Sara Duterte. Ibaliktad po si Sara Duterte yung nagbanta. Ang pamilya Duterte, mga kababayan, yung nagsimula ng gulo. Ayaw nilang tantanan yung ating Marcos administration kasi ang agenda nila, wag nang patapusin si President Bongbong at iluklok si Sara Duterte bilang Pangulo. Yun ang kanilang game plan. Napakalinaw. Kaya lang po, hindi man po kinakagat ng publiko. Nagkikita ninyo, ang pinakang marami na crowd sa EDSA Shrine, sabi sa report ng PNP, mga 400 people lang. Hindi sila makapag-mobilize, mga kababayan, ng maraming supporters. Kasi yung 32 million po, by their own admission, hinahanap nila kung nasaan na daw. Napakalinaw po, ayaw na kay Inday ng 32 million. Kasi yung 32 million, mga kababayan, mga Marcos supporters, kaya siya nanalo bilang vice presidente. So ginawa pa rin nilang rason, no? Meanwhile, our client respectfully requests for a clear copy of the complaint filed against her or any other document that initiated this investigation, including all attachments, if any. Number 2, questions you intend to ask of her regarding the above documents or subject matter of your investigation. On this, we must respectfully clarify that since she is evidently the very subject of your criminal investigation and not an ordinary witness, our client enjoys all relevant rights under our Constitution. As such, we trust you will understand our client's need for the above information as a requirement of due process and so that she can make an informed decision on what relevant information she may possibly provide you, your office, in its investigation. Yan ang pinadala, mga kababayan, na sulat ng kanyang abogado, Chua Lim and Associates. So hayaan lang natin. Kung yan, mga kababayan, ang gusto niyang mangyari, gusto niyang sagadin ang pasensya ng ating mga authorities. Alam na ng ating mga authorities yung kanilang gagawin. Pero sabi ko nga, on the part of Congress, yung ating mga congressmen, although nakiusap sa inyo yung ating Pangulong Bongbong na wag nang ituloy ang impeachment, kung ako sa inyo po, tuluyan na po ninyo si Sara Duterte. Kasi hindi yan titigil. Pag hindi ninyo yan tinuluyan, baka pagdadating ng oras, pagsisihan ninyo kasi hindi ninyo ginawa ang tama sa tamang panahon at para sa ating mga mamamayang Pilipino to protect our institutions and the rule of law. O ngayon, dumaldal si Bato, ang senador ng mga Duterte. Hindi man po siya senador ng mga mamamayang Pilipino kasi hindi man siya naglilingkod sa ating mga mamamayan kundi sa Duterte nga tapos kay Kibuloy. Ayan o. Double talk na naman po si Bato de la Rosa, willing daw to face the NBI. At ang gusto, mga kababayan, ni Bato, yung NBI ang mismong pumunta sa opisina ni Duterte. De la Rosa suggests that the NBI can go to Duterte's office instead to conduct its investigation. Yung itong mga taong ito, walang pagrespeto po.
sa ating mga institusyon, sa ating mga authorities. They think they are above the law. Pakinggan natin yung sinasabi po ni Bato. Pag-expect sana natin si VP Sara na pumunta po sa NBI. Pero based on the communications, parang sinasabi po ng abogado na hindi naman po darating. Have you had any recent conversations with the Vice President? Wala naman. It's an option. Order o kung ayaw niya, then siya na bahala dyan. But still, the NBI can go to her office instead to conduct an investigation, di ba? So, pwede mo punta ng NBI, hindi naman sila pinipigilan pumunta sa office of the Vice President to conduct an investigation. And she's willing to face naman the investigation. In fact, napagdala nga siguro siya ng lawyer doon, di ba? Sa NBI. Kung pupunta doon sa Office of the Vice President po, yung NBI, mag-ingat po kayo. Baka may mga patibong sila doon para gawan kayo ng kwento, gawan kayo ng issue. Di ba? Mahilig sila sa ganon, mga planted evidence. Kaya ang gusto ng Vice Presidente, imbes siya ang pumunta sa NBI, kayo yung pinapapunta. Ganon katindi, mga kababayan ng pag-ugal ni Sara Duterte. O ito pa, yung sabi ni Bato. Dito po kayo nagpalipas para po ba magbigay ng assistance or... Yes, dito ako natutulog. Kasi admitted din ako dito, naka-admit din ako. Dahil meron akong viral infection, cough and cold. So, naka-admit ako ngayon dito. Sabi pa di Bato, willing siya na maging security ni Sara Duterte. O di mag-security na lang siya ni Sara Duterte, mag-resign na siya na senador kasi sayang pasweldo sa kanya ng ating mga mamamayang Filipino na senador siya pagkatapos mag-act siya as security ni Sara Duterte. So paano pa siya niyan makakapagtrabaho? Dalawa yung kanyang role. Senador pagkatapos security aid ni Sara Duterte. So dapat mamili siya. Mag-continue pa siya na maging senador or mag-resign na siya, mag-security na lang siya ni Sara Duterte. Tama po mga kababayan? So susubaybayan natin kung ano yung magiging reaksyon ng National Bureau of Investigation kasi this is a continuing development ng mga balita ngayon. O ngayon, naglabas na pala ng statement yung NBI, si retired Judge Jimmy Santiago. O, sabi po ni Santiago, the Vice President will be required to appear at the NBI on December 11. So, sa NBI office pa rin po. Huwag kayong papayag po na kayo ang papuntahin doon sa opisina ni Sara Duterte. Baka may patibong sila doon. Gawan kayo ng istorya. Mahirap na po. Iba ang utak po ng babaeng ito. Kaya, alam na ninyo, matagal na kayo dyan sa serbisyo. Ako nga, wala man tayong experience sa ganyan. Pero sa haba ng ating experience sa pag-cover ng mga balita for almost 40 years, alam na natin ang likaw ng bituka ng mga politiko, lalo yung mga politikong nasasabit sa mga problema. Huwag kayong pabibitag sa patibong, mga kababayan nila. And to Congress, kahit na po nakiusap sa inyo yung ating Pangulo, tingnan ninyo pa rin, pag-aralan pa rin ninyo. Anyway, ang Congress naman po is an independent, a separate branch ng ating gobyerno. So pwede kayo mag-decide kahit kayo pinag-usapan. Anyway, yung Pangulo, request lang naman pakiusap. Ang pakiusap, pwede ninyong pagbigyan yung ating Pangulo, pwedeng hindi. Depende sa inyong magiging assessment ng threat ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong and to the national security ng ating bansa. Tama po? Or overall interest ng ating bansa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949.
Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.